walang kabuluhan ng pagtutuli. Tama si Pablo, tama ba? Wala naman kami sinabing mali si Pablo. May sinabi ko kayong mali si Pablo? Okay, sumagot ka, wag ganun ang pagsagot, kapatid. Paiwas ka ang pagsumagot. Tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Di ba? Sinagot na kita riyan. Ang sasagot mo lang naman, oo, hindi, kapatid. Huwag kang matakot, di ka naman kakainin dyan eh. Ang tanong ko sa'yo, tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Dahil walang kinalaman sa kaligtasan, Brother Soriano. Pag personal, Sumagot ka ng oo o hindi. Tama ba si Pablo? Tama ba siya nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? wala nga kami sinabing nagkamali si Pablo. Wala nga kami sinabing nagkamali si Pablo. Kinukumpirma ko nga sa'yo eh. Ubusin ng oras ko. Tama ba si Pablo nung sabihin niya na walang kabuluhan ng pagtutuli? Pag si Pablo ang aming sinabi, ano bang ibig sabihin na wala kami itinurong mali si Pablo? Eh di tama. Hindi alalaman. Tama pala si Pablo nung sabihin niya walang kabuluhan ng pagtutuli. Pero, tanong ko sa'yo, utos ba ng Diyos ang pagtutuli? Inutos ng Diyos kay Abraham. Ayan, inutos. Hindi ba yan tipan ng Diyos kay Abraham? Hindi ba yung pagtutuli utos ng Diyos kay Abraham, tipan? Kaya nga, di ba sinabi, utos ka ng Diyos yan? Ang utos ng Diyos, hindi natin dapat mawalang bisa yan. Ayan, tipan ba yan ng Diyos? Tipan ba yan? Tipan yan kay Abraham, kapatid na Soriano. Ayan, salamat. Tipan yan kay Abraham. Sinira ba yan ni Kristo? Wala kami nabasa sinira ni Kristo. Ikaw ba may nabasa sinira ni Kristo ang pagtutuli? Pakibasa. Babasahin ko na yung Galacia 5:6. Sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli. So, para kay Kristo, binago niya ba yung tipan ng Diyos na pagtutuli o hindi? Brother Soriano, ang ating pinag-usapan dito, hindi ba dapat ikay salungat na hindi dapat utos ang pagtutuli na? Kami po katulad na sinabi ko sa inyo, si Kristo na patuli, binasa niya, pinatutuhanan pa. Pero kapag kaligtasan ang pinag-usapan, hindi ka talaga ng tuli, gaya ni Tito. Di ba? Pero much better kung tuli ka. Hindi, ganito, ang tanong ko sa iyo, kapatid, hindi ko naman sinasabi yung much better kung tuli ka. Hindi naman ang pinag-uusapan natin tayo eh. Wala nang question sa atin yan. Tuli ka, tuli rin ako. Pwede kong patunayan yung tuli ako. Pero, ang tanong ko sa iyo ganito, para wag maligaw yung nakikinig na audience, ano? Ang sabi ni Pablo, nasabi mo, tama si Pablo, sabi ni Pablo, kay Kristo, ang pagtutuli, walang kabuluhan. Yan. Yun bang salita ni Pablo na sabi mo'y tama, na sa kay Kristo ang pagtutuli, walang kabuluhan? Hindi ba ang ibig sabihin nun, nagkaroon ng pagbabago? Kasi ang sabi ng Diyos magpapatuli yung binhi ni Abraham, tipan niya yun binasa mo kasi kanina yung 89 ng awit, na ang sabi ng Diyos, ang kanyang tipan hindi niya sisirain. Talagang hindi niya sisirain yung tipan niya. Sinira ba yon ng Panginoon Kristo yung tipan sa pagtutuli? Kailanman ay walang sinisirang tipan si Pablo. Sa ngayon sa Biblia, maski si Yahshua o si Jesus, walang sinisirang Ang tipan. tanong ko sa iyo, si Kristo ba, sinira niya ba yung tipan ng pagtutuli? Wala ho mabasang sinirang tipan ni Kristo. Walang mabasang ganun. Kung walang mababasang letra por letra, ano ang ibig sabihin ng salitang kay Kristo ang pagtutuli ay walang kabuluhan? Brother Soriano, ang pinag-usapan natin kaligtasan. Si Kristo tuli. Alam ng lahat yun. Wag kang, alam mo kung sumagot ka, wala sa tanong Pagka sa huwes, pagpapagalitan ka ng huwes sa husgado, ang sagot mo wala sa tanong Ang tanong ko sa iyo, yung nasa sitas ng Biblia, yan ang kaligtasan yung salita ng Diyos Ang pinag-uusapan natin kaligtasan, yung salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Ang tanong ko sa iyo, nung sabihin ni Pablo, na sabi mo'y tama naman si Pablo, kay Kristo, sabi ni Pablo, ang pagtutuli walang kabuluhan. Binago ba ni Kristo yung tipan o hindi? Dito sa bagong tipan, sa Roma 2, 28, sasagutin ko, Brother Soriano, Pablo rin. Kaya tinatanong ko sa iyo kung binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli o hindi. Kasi hindi kailangan magbasa ka ngayon, tapos na yung time mo ng pagbabasa. Ang dapat ngayon, sumagot ka sa tanong, binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli o hindi? Ang Galacia, sulat ni Pablo, siya naman ang pinag-usapan. May pagtutuli tinuturo si Pablo sa puso. Hindi yung pagtutuli ng puso ang pinag-uusapan natin. Kay Kristo nga yung utos na yung pagtutuli ng puso Ang tinatanong ko sa iyo, nasa 5:6 ng Galacia. Sabi ni Pablo, kay Kristo, ang pagtutuli walang kabuluhan. Tanong ko sa iyo, binago ba ni Kristo yung tipan ng pagtutuli?
Kung si Kristo po ang tatanungin natin, sangayon sa sulat ni Pablo, kailanman hindi sumira si Kristo sa kautusan. 5:17 ng Mateo, hindi ako naparito upang siraan ang kautusan. Oh, Wala naman akong problema sa 5:17 ng Mateo eh. Ikaw ang may problema, kapatid eh. Ayaw mong umamin eh. Kaya lang nauubos ang oras ko diyan, ano? Alam na siguro ng tao yan eh, no? Winalang kabuluhan ni Kristo ang tipan sa pagtutuli. Ang kahulugan nun, ang inevitable conclusion doon, hindi na itinuro ni Kristo yung pagtutuli. Kaya nga hindi na napilit magpatuli, pati yung kanyang ministro na si Tito eh. Nasa Galacia 2:3, maging si Tito man nakasama ko, sabi ni Pablo, bagaman Grego ay hindi napilit na patuli. Ngayon, babago ako ng tanong. Sabi mo, kailangan ang pananampalataya manggaling sa Jerusalem. Hindi pwedeng manggaling sa Pilipinas papunta sa Jerusalem. Di ba yun ang sabi mo, kapatid? Oo. Yan. Ang tanong, pagka manggagaling ba sa Pilipinas, tiyak mali? Sinabi po ng Biblia na ang panggagalingan sa Lucas 24:47, ang pangangaral po tungkol sa pagsisisi at kaligtasan magmula sa Jerusalem. Oo, natapos na yun. Huwag mo uubos ang oras. Ang tanong ko sa iyo ngayon. Sabi mo kasi, hindi mula sa Pilipinas papunta sa Jerusalem. Sabi mo yun eh. Ang katotohanan, lalo na magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Tanong ko sa iyo, pag galing ba sa Pilipinas ang pangangaral, ibig sabihin agad mali? Hindi dapat tanggapin yun dahil hindi sabi sa Biblia, hindi naman magmumula sa Pilipinas sa pangangaral, sa Jerusalem. Ayun. So pagka galing sa Pilipinas, hindi dapat tanggapin kasi mali. Katulad sa akin, Brother Soriano, Pilipino ako, nandito ako sa Pilipinas. Kung sakaling may mga naman, dapat ang hahanapin nila yung may background na nagmumula at nanggaling sa Jerusalem. Yun ang katotohanan. Ayun. Ganun, tanong. Ganito ang tanong. Yung pananampalataya mo kamo galing sa Jerusalem, tama? Oo, doon magmumula. Maski ang aral lahat. Ayan. Kailan nag-umpisa yan? Kailan yan nag-umpisa, kapatid? Ito nga aming grupo, mga kapatid. Umanib lang po ako. Oo nga, hindi. Yung nanggaling sa Jerusalem, yung inaniban mo sa Jerusalem, kailan nag-umpisa? Sa ngayon, sa Almanak, kung na nakamali ka, Almanak, isang aklat ito. Ang kung kailan nagsimula sa Abraham at Moses, yung po penggalingan at mula ng aming panampalataya. Yung po panahon na yun. Yung panahon ng galing sa kay Abraham. Oo. So, nasakop na yan ang bagong tipan, kapatid. Sakop po, ang bagong tipan. Ayan, kung sakop yan ang bagong tipan, saan mo mababasa sa bagong tipan yung pangalan nyo na Remnant, Israel, Yahweh, Assembly, Yahweh? May mababasa ka ba sa bagong tipan na Remnant, Israel, Yahweh, Assembly, in Yahshua Messiah? Katulad na sinabi ko sa inyo, ang grupo po ng Hebrew po, aaminin ko sa inyo totoo, hindi po kami ngayon yung nakasunod sa stricto dyan, kundi yung katangian ng totoong iglesia ay dapat makita. Hindi po yung... Inaamin mo ba, kapatid, na hindi nakasulat sa Biblia yung Remnant, Israel, Yahweh, Assembly, in Yahshua Messiah? Inaamin mo hindi nakasulat sa Biblia yon? Kuha, nakikita ho. Dito sa 9 ng Horoma, ang talatay 27. At si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Doon po kami lumakip. Si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Yung Walang galang naman po. Tapos na pong oras. Tapos na. Yan, so nakita natin yung isang parte na yung pagtutuli may pagbabago kasi dati tuli sa laman pero pagdating ni Kristo tuli na sa puso at yung pagkatuli sa laman ay wala ng kabuluhan. Ang importante dito at may kabuluhan yung pagtutuli sa puso na yun po yung pagbabago mula sa kasamaan. No? So dito mga kaibigan, waso na yung paniniwala ng mga SDA at paniniwala ni Elmer Alvera na hindi po nababago o ang kautusan ay hindi nagbabago. Mayroon talagang pagbabago mga kaibigan. Unti-unti na natin nauunawaan yan. No? So ngayon, si Brother Eli naman ang mapaliwanag. Titingnan natin kung paano niya ito ipapaliwanag. Sunod naman po si Brother Eli Soriano po. Salamat, Mr. Moderator. Salamat din sa ating timekeeper. Si kapatid na Elmer, talagang mix up siya, no? Yes. Yung sabihin niya, buti pa raw si Pablo, bidang-bida sa akin. Ay, mabuti pa si Apostol Pablo, bidang-bida kay Mr. Solano. Para bang pinapatunog niya, si Pablo hindi ko dapat nakampihan, o hindi ko dapat pasampalatayanan, ano? Alam nyo, yun, nagdudulot ng masamang isipin sa nakakarinig. Para bang mali si Pablo, mas tama si Kristo. Mali ang paniniwala ni Elmer eh. Alam nyo kung bakit? Yung mga sinasabi ni Pablo, kaya niya sinasabi yon, utos ni Kristo yon. 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko
na pawang utos ng Panginoon. Ayan, lahat po ng isinusulat ni Pablo, sabi niya, pawang utos ng Panginoon. Inutusan pala siya ni Kristo na isulat niya yung kanyang isinusulat. Kaya wag nating papatunugin sa nakikinig na para bang gumagawa tayo ng distinction mula kay Pablo at sa Panginoon so Kristo. Because they are in total agreement. Pag sinabi ni Pablo, utos ni Kristo yon. Pag sinulat ni Pablo, utos yun ni Kristo. Nung sabihin ni Pablo, ang pagtutuli kay Kristo ay walang kabuluhan. Sabi ni Pablo. Utos ni Kristo sabihin ni Pablo yon. At ituro ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Kay Kristo, kahit ang pagtutuli, kahit ang di pagtutuli, walang kabuluhan. Ano ibig sabihin? Napapatunayan ko yung kanyang maling interpretasyon sa Biblia, mga kapatid. Sabi niya kasi, binasa niya yung 89:34 ng awit, sabi ng Diyos, ang aking tipan, hindi ko sisirain. At hindi ko babaguhin ang bagay na lumabas sa aking bibig. Tama ang Diyos dun eh. Ang pakahulugan lang nitong ating kaibigan, ang mali. Na pagka sinabi ng Diyos, para bang hanggang matapos na ang mundo, yung sinabi ng Diyos, hindi na babago. Tama yun, hindi naman binabago ng Diyos eh. Hindi naman binago ng Diyos yung tipan niya kay Abraham. Ang tipan niya kay Abraham, tipan ng pagtutuli. Pero pagdating ni Kristo, hindi na naman panahon ni Abraham, wala na si Abraham, ang tipan, hindi na pagtutuli. Bagong tipan na. Yan. Kaya kay Kristo, kahit ang pagtutuli, wala ng kabuluhan.